atutsahan doon mula sa People's Tonight. Baka gustong maging writer. Dismayado sila Union 1st District Rep. Paulo Ortega sa patuloy na pagliban daw ni Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng Kamara at tinukoy niyang wala ng interes si Duterte sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Aniya parang ang dating sa mga nangyayari sa pag-snub sa hearing, sa pag-walkout sa hindi pag-defend ng budget, parang hindi po siya interesado sa trabaho at pagiging active bilang president. Baka ibang gusto niyang posisyon. Mula naman sa supporters ni VP Sara Duterte, mula kay EJ Jugalbot, 2 days after VP Sara tendered her resignation as DepEd Secretary on June 19, Governor Gwen Garcia posted a throwback photo of the unity tandem of BBM and the VP where she was at the center raising both hands of the then candidates. This happened in Cebu some weeks before the 2022 presidential elections. The governor, in apparent mockery of the VP's resignation, captioned the photos in all caps no less, "Wala gyud daay forever." An idiot with half a brain understanding, the governor officially abandoned VP Inday with a bang in this post, confirmed a few weeks later when Gwen resigned from PDP Laban. So, Madam Governor, why are you raising your eyebrows when I said ang gaba dili magsaba? When I didn't even mention your name, you think you're the only one who can play the mocking game? Mula naman sa Akbayan Party List, nakapost ang Pag-Akbayan Party ang lumaban, panalo ang mamamayan. So nakalagay dito si Riza Ontiveros at ang mga dating kakamping silang tinatawag, na bumwelta naman dito si Direk Daryl Yap na kilalang very supportive kay Vice President Sara Duterte at kay Senator Amy Marcos. Say ni Direk Daryl Yap, bakit aakbayan kung pwedeng batukan? Ibinahagi din naman ni Jugalbot na sa kabila ng nasabing mga protesta at pagtutulungan ng mga hindi kaalyado ni VP Sara Duterte sa kanya, ay may mga sumusuporta pa rin na malalaking kumpanya dito at pinagkakatiwalaan ang presidente. Katulad na lamang ng PCCI. Ayon kay Jugalbot, "Oy, good morning sa lahat ng miyembro ng pinakamalaki and one of the oldest business organizations. Politics aside, PCCI stands by VP Duterte as keynote speaker for the 15th Philippine Business Conference." Samantala sa naging tirada ni Direk Daryl Yap para sa mga hindi kaalyado ni VP Sara, anang mga netizen, mali naman Pag-Akbayan Party ang lumaban, panalo ang mayayaman. Dapat yan yung tagline. Yan po ang una kong basa. Say naman ng isa at nagbabalik, wala na bang iba? Ganun na lang ba tayo? Only a handful will be in power. Kawawa naman talaga ang Pinas. At ang ilan naman ay sinabing ang boto ni Rizal H. sa taga Davao 1%, sa taga Bambaan, Tarlac 1%, sa buong Mindanao 3%. Zero na yan, bakit may isa pa? Sinang isa sa Banbad, zero yan kasi yung mga post TikTok, babalikan daw nila. Galit ang mga taga Banban dyan. Naman ang ilang mga netizen, baka panalo ang mayayaman, talo na naman ang mahihirap, tama na kayo. Hoy, sabi ng huwag awayin si Ontiveros, mabait yan, very demure, kaya palagi tayong inaaway ng kakampingke. Makakaliwa na grupo talaga. Ay, gumagalaw na naman ang mga komunista na yan. Sa'yo naman ang ilang netizen, tingin sa malayo at malayo kayong manalo. I am your silent fan but can't hold it anymore, so witty. Sino direktor niyan? Parang print ads ng pelikula noong dekada 60. Ba't hindi sila yellow or pink? Direk Daryl Yap, simulan mo po, sumunod kami naman. Anyway, malapit na ang 2025 elections. Kaya naman talaga namang sobrang makikita nyo sa Senate or sa Congress ang kanilang mga hearings ay matindi ang tila labasan ng baho sa isa't isa. Sino nga kaya ang tunay na malinis ang konsensya? Well, yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.